Grabe yung performance si Magic Joey dito. Akala ko basketball pinuntahan namin. Magic show pala. At ang malala nun, ilang beses siya itong ginawa. Pinasa sa sarili, pinasa ulit. Susunod naman, buzzer beater. Panoorin nyo to. Malamang ngayon ka palang makakapanood ng ganitong klaseng performance. Welcome sa panibagong video natin at sa patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon. I pray na inuumpisahan nyo rin ang araw nyo sa salita ng Diyos. Guys, commercial muna tayo. Naka-order na ba kayo ng Toy Story Collection? Kasi kung hindi pa, pwede pa kayo mag-order. Click nyo lang yung link sa comment section natin. And sa pag-order nyo to guys, makakatulong kayo ng malaki dahil lahat po ng kinikita nito ay ginagamit natin para sa mga mission, para sa Panginoon. Kaya ano pang hinihintay guys? Order now and get your Toy Story Collection. Anyway, bago natin ituloy to ay meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa James 4 verse 12, ngunit ang Diyos lang ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Hilig yan ng karamihan ng mga taong nagsasabing tagasunod sila ng Panginoon. Madalas ang nangyayari, pakiramdam nila ay sila lagi ang tama, na hindi na nila namamalayan na nagagamit na nila ang salita ng Diyos bilang isang sandata. Ang sabi sa salita ng Diyos, matalas to. Masasaktan ka talaga dahil ito ang totoo. Pero hindi ito weapon, hindi ito sandata. And there are many believers who use this as a weapon. Kaya hindi na nila namamalayan na nahuhusgahan nila yung mga tao. Pero napakalinaw sa binasa natin, hindi ka para manghusga, hindi mo trabaho yun. Instead, show them the love of God. At kung talagang tagasunod ka ng Panginoon, you will be careful with your actions. The more na nakikita mong mali yung ginagawa nila, then the more na ipakita mo kung sino si Lord sa buhay mo. At kapag naging totoo ka sa ganung paraan, makikita mo kung paano baguhin ng Panginoon ang mga tao sa paligid mo. Kasi naging faithful ka, naging magandang halimbawa, hindi lang puro salita. Kaya again, sino tayo para manghusga ng iba? At sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Guys, dadaling ko kayo sa isang napakalupit na game. At malamang hindi ka pa nakakakita ng ganito. Pero anyway, sa mga gusto mag-invite sa amin sa isang die series, i-message nyo itong number na to dahil malay nyo dyan na kami dumayo sa susunod. Kaya ano pang hinihintay nyo, message lang at magkita-kita tayo sa mga dayo. Nagwawalang performance dito ni Uncle Joey. Grabe talaga. Ngayon nyo naman binato na nakatalikod, tapos pumasok, tapos hindi na niya tinignan. Daddy Joe, pinasa sa sarili, pinasa ulit. Ito na naman siya, kapag ganyan merong gagawin, binato na naman, tapos alley-oop case yan, kaya easy 2 points. Ibang-iba maglaro pag nanonood si Isis. Iba talaga to. Ganado. Ano yung foul? Dito naman mauubos na yung oras, kaya binato ko na sa half court. Tapos nakuha na naman ni Uncle Joey. Tingnan yung ginawa, binato pa talikod na naman, pumasok. Balik! Grabe, 2 beses nanulok, binato lang, tapos papasok. Ano yun? Ang daming kung ano-anong magic ginagawa ni Uncle Joey. Pagpasa niya, hindi umabot kay Sean, pero natapik ng kalaban. Isipin niyo, pagtapik, pumasok pa rin. Ito ang literal na magic show. Uncle Joe, walabas! Basic basketball naman, advance pass papunta kay Sean. Kaya naman dito, walang kabantay-bantay, salpak ang nangyari. Ang liit-liit pero kanya palagi yung rebound. Advance pass na naman, ang dali ng basketball. Kaya naman easy 2 points para sa amin. Ang gaganda ng pasa, libre na naman sa ilalim, easy 2 points. Mga senyasa ni Uncle Joey, kanino kaya nakatingin to? Mendoza, nakuha ni Daddy Joe, easy